Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aring umaga ay mabuti o masamang impluensya. Mabuti o masamang impluensya. Hindi po natural lamang, normal lamang na sa ating bilang mga tao na maghangad na pagkakataon na maka-impluensya tayo sa ibang tao. Tayo makahawa ng ating pagkatao sa ibang tao. Ito nga para sa akin ang kasiyahan ng nagbabahagi, nagtuturot ng aral ng salita ng Diyos. Mahimok at matulungan natin ang mga tao lumago at tumungo sa mabuting pumuhay. Ito ang matandang mga minamahal, ating pong impluensya ay tulad ng tabak na may dalawang talim. Ito ay maaaring impluensyang makabuti o impluensyang maaaring makasama. Ito nga po ang pagbati ko sa ginawa ni Pablo ukol sa masamang halimbawa at impluensya ni Pedro. Ayon po sa Galatia 2:11-13, nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay si Pedro ay nakisalo sa mga hentil. Subalit nang dumating ng mga iyon, lumayo na siya, at di na nakisalo sa mga hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Hudyo. Nagbibigay diin sa pagtutuli. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay na kanilang pagkukunwari. Kaya po, nahawa at gumaya ang mga Kristiyano sa masamang halimbawa ni Pedro. Ngayon po isipin niyo halimbawa mga minamahal, no? Na ikaw dati kang nagtuturo, paawit sa mga bata Sunday School, o sa BGBC, o sa Guaycubao, o Good News. At titingala ka ng mga batang ito bilang isang modelo at halimbawa. May lumaon, tumalikod ka sa Panginoon. Iniwan mo ang gawain at namuhay kang masahal pa sa mga hindi ligtas. Kaya po, ang tanong niyan, ilang kayang buhay ng mga kabataan ang may sira dahil sa iyo at iyong masamang impluensya? Ayon po sa Lucas 17:2, mabuti pa na bitinan ang ating leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhin ng pagkakasala ng sino man sa mga maliit na ito. May na po bang natisod dahil sa atin? Maraming salamat po.